at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit na patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y isinugo niya. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa unang gabi na ating siyam na gabi. Na? Siyam na gabi plus yung ikasampu, yun na po yung ating Christmas Eve. Okay? Mga kapatid, magandang balikan natin, paano nga ba nagsimula ang simbang gabi? Okay? Alam po ninyo, akala natin ang simbang gabi ay dito lamang sa Pilipinas. No? Batay sa aking research, ay meron palang mga ibang bansa na nasakop din ng Espanya ang may simbang gabi. Sa totoo lamang, batay sa aking research, ay ang nagdala ng tradisyong ito sa atin ay mga misyonerong Meksikano, taga-Mexico na mga misyonero, ang nagdala ng tradisyong ito sa ating bansa. At yun nga, nung mga panahong yon, ang mga Filipino ay mga magsasaka. At nakita nila mga Filipinong magsasaka, madaling araw pa, nagsasaka na. Pumupunta na sa kanilang mga bukid. Sa layunin ng mga misyonero na tipunin ng mga Filipino para turuan tungkol sa mga doktrinang pangkatoliko o pangkatolikong simbahan, ay naisipan nila itong simbang gabi. Sa madaling araw pa, tinitipon na nila ang mga Filipino. At dahil nga nung mga panahong yon, wala namang orasan ang mga Pinoy, ang kanilang orasan sa umaga ay pag tumilaok na ang manok. No? Pag tumilaok ng manok, para sa kanila, yun ang simula ng madaling araw o pagsikat ng araw. Kaya yon, pag tilaok ng mga manok, nagtitipon ng mga Filipino sa simbahan, at doon sila'y tinuturuan ng mga misyonero. No? Doon nagsimula ang simbang gabi. At dahil nga pagtilaok ng manok, tinawag tuloy ito na Misa de Gallo o Rooster Mass o Misa ng mga manok. No? Misa de Gallo. Iyon. Pero alam nyo, sa totoo lamang, ang talagang tama at angkop na tawag dito sa ginagawa natin ay Misa de Aguinaldo. No? Gift Mass. Aguinaldo, di ba, regalo. Yun daw ang tamang tawag. Yun daw Misa de Gallo ay yun daw yung pinaka-Christmas Eve Mass. At palibhasa nga di yun. Naging isang tradisyon na ito ng mga Filipino. Dumating sa panahon natin na hindi naman mga tayo magsasaka. Marami hindi ng mga magsasaka. Marami ay mga naging urbanized na, naging lunsod na. At ang mas gusto ng misa ay gabi, gaya ngayon, gabi. Hindi na madaling araw. Dati kasi wala namang gabi. Talagang ito'y pang madaling araw na misa. No? Ganun pa man, for pastoral reason, dahil ang gusto ng mga tao ay gabi, so yun, naging angkop na talaga na tawaging simbang gabi. At yun, nakakatuwa sapagkat ito'y naging bahagi na ating tradisyon, no? Na kahit saan tayo magpunta, mga Pinoy, kahit saan ka pumuntang bansa, basta't maraming mga Filipino, may mga Filipino community, asahan mo, may simbang gabi. No? May simbang gabi. At nakakatuwa, alam nyo, pag ganitong mga panahon, maraming mga Katoliko, hindi naman talaga regular na nagsisimba. Pero kapag ganitong simbang gabi, nagsisimba sila.
At sa ibang bansa nga, batay dun sa mga kakilala ko na mga pari sa ibang bansa, kapag daw ganito, simbang gabi, para bagang nagiging pagkakataon para mga Pinoy ay magkatipon-tipon. Kaya tuloy, kahit mga hindi mga Katoliko, nakikisimbang gabi rin. No? Nakikisimbang gabi rin. At yun nga, maging ibang mga Protestants, kasi dati sa iba kong parokya, meron kaming malapit na simbahan ng Protestante, nakikiuso na rin sila, nakikigaya din sila, nakikisimbang gabi na rin sila. No? Parang nga naman yung kanilang mga kapatiran ay hindi magsimba sa atin, kaya sila ay meron na ring simbang gabi. Okay, nakikigaya na rin. So yun, no, naging bahagi na ito ng ating tradisyon bilang mga Filipinong Katoliko, no? At ito magiging bahagi na ng ating mga gawain tuwing ganito. At sa totoo lamang, ito'y napakabisa at napagandang paraan ng paghahanda sapagkat tayo nakapalob pa rin sa panahon ng Adbyento, panahon ito ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Napakabisang paraan ng paghahanda nito. Hindi lamang paghahanda na mag-shopping, maghanda ng pagkain, mag-party, hindi lang ganon, kundi spiritual preparation. Yun ang talagang mahalaga. Ang paghahanda ng ating puso, ng ating kaluluwa, sapagkat sa totoo lamang, hindi na naman muling isisilang na tao, bilang tao si Jesus. Subalit nais ng Panginoon na isilang siya sa ating puso. Sapagkat si Jesus, tandaan natin, ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao, at siyempre, gusto niya isilang sa ating puso, maghari sa ating puso. Kaya nga po itong panahon ng Adbyento, ano bang ating awit sa panahon ng Adbyento? Halina, Jesus, halina. Ulitin nyo nga, halina, Jesus, halina. Isang paanyaya. Itong panahon ng Adbyento, dapat ay inaanyayahan natin ng Panginoon. No? Halina, Jesus, halina. Come, Jesus, come. Dapat ganun yung ating desire, ganun yung ating intention. Alam ko sa mga magsisimbang gabi, marami sa inyo may panata na matapos ito, no? Mabuo. Pero yung iba, may panata for, sabihin na nating selfish reason. Kasi yung iba, meron silang mga hinihiling, may mga kahilingan. Kaya masasabi natin, yes, this is something good, but it could also be something selfish. Kasi alam nyo dapat, ang pinaka-layunin nitong simbang gabing ito, sa paloob na nakapalob sa Adbyento, dapat ay you invite the Lord into your life. No? Invite the Lord. Mahalaga yun eh. Invite the Lord. Come, Jesus, come. Halina, Jesus, halina. Dapat that is our desire. Sa ating pagsisimbang gabing ito, dapat yun ang desire natin. Halina, Jesus, halina. At siyempre, hindi darating si Lord kung tayo nabubuhay sa kasalanan. So meron tayong dapat ayusin muna. Kinakailangan talikuran ng kasalanan, magbalik loob sa ating Panginoon, no? Magsimula ng bagong buhay. Yun ang paanyaya. Otherwise, sinasayang lamang natin ang ating panahon, no? Okay, so sa misang ito, at sana nga ay mabuo ninyo, subalit ang layunin at ang hangarin ay ang anyayahan ng Panginoon upang isilang sa ating puso, maghari si Kristo sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sambayanan, at sa ating bansa. Tumayo tayo.